this is our special reading 38:15, 38:16, and 38:17. Gagamit tayo ng tarot. Tignan natin kung paano i-explain ng tarot ang episode ng daily reading natin. So, para matrace ninyo at masubaybayan ninyo yung pattern of life or pattern of your general reading, this is it. You have to watch the first episode uploaded down to the last episode uploaded of the same day. So, ito kukuha tayo dito ng 3. Alamin natin paano tutumbukin ng tarot yung message ni daily reading. First, that's the Fool, 'di ba? Pangalawa, that's the 8 of Wands. Uy, ano ba yan? Pangatlo, that's the 9 of Swords. Lagot. Okay. So, pwede natin itong, kasi yung daily reading natin, yung sinasabi doon is partnership. And then yung katapat niya is the Fool. So, ibig sabihin, lahat naman talaga ng mga literal. Literal na meaning talaga, kapag nagmahal ka, nagiging tanga ka. Yung parang hindi ka na nag-iisip kung ano yung mangyayari bukas, sa susunod na araw. Diba? Basta kasama mo siya, kausap mo siya, punong-puno at kumpleto na ang buhay mo. Kaya hindi ka na nga nakakaramdam ng gutom No? Kiligin ka lang minsan, yung ngiti mo, aabot hanggang tenga. Diba? And then, if the second card, dito sinasabi, that's the rebirth. Ibig sabihin, mangyayari lang ito sa loob ng isang buwan. No? Mabilis ito. So, ibig sabihin, magsisimula kayo or uusbong uli ang init ng inyong pagmamahalan. Next! Sa loob ng isang buwan. So, ibig sabihin, bago magpasko or Pasko, kasi today is the 24th, so that is Christmas Day. And then, dito kasi sa authentic, yung katapat niya is the 9 of Swords. So, ibig sabihin, matagal niya itong pinag-isipan, matagal niya din itong pinagsisisihan na nakagawa siya ng isang maling desisyon na nagdulot din ng suffering sa emotional side niya at sa'yo. So, kung ikaw yung tipo ng tao na ganito ang sitwasyon, 'di ba? Huwag kang mawala ng pag-asa. Magkakaroon ng part 2, part 3, yung mga love stories ninyo. Basta authentic and clear lang ito. Kasi hindi ito nangyayari agad-agad doon sa mga taong may minana ng sumpa, doon sa taong may barang, may kulang, may gayuma. 'Di ba? So, kung magtatanong ka na gusto mong bumalik sa ganito, kung ikaw yung tao na hindi ka pa nagkaroon ng live-in partner, asawa, or anything, di ba? Magpa-reading ka para alam mo kung ano yung do's and don'ts sa buhay mo. And then, kung nasaid na din yung pagmamahal mo sa tao, magpa-reading ka kasi patapos na rin yung buwan para alam mo kung ano yung kahihinatnan ng December mo. Kasi iba pa din yung strength ng full private reading na one-on-one kesa live. Kasi sa live, nagkakaroon ng mixed vibrations. Okay? So, if you want to avail full private reading, please leave a message or drop a comment. Lalong-lalo na doon sa mga tao na nangangarap na magkaroon ng reconciliation, sa pagdating ng Pasko. Kasi kalimitan naman talaga, Pasko yung nagiging dahilan para maging magkausap kayo, magkabalikan kayo, magkaayos kayo, at magkapatawaran kayo. Nangyayari lang po yan sa authentic na pamamaraan. So, ibig sabihin, walang halong pambarang, pangulam, pang ganon. Basta ganon. Ang hirap kasi sa tao, hindi nag-iisip. Kapag nasa peak ka ng kasiyahan sa relasyon, huwag kang gumawa ng promises. Kapag nandun ka naman sa kalugmukan na level sa ibaba, huwag ka rin maglabas ng galit mo at magsalita sa ibang tao. Mas maganda, kung galit ka, lumayo ka sa mga tao. Kung masaya ka, lumayo ka din sa mga tao.
Para sa ganun, hindi ka makapagbitaw ng mga alanganin na promises. Halimbawa, no, nagmahal ka sa lalaki. Sa sobrang pagmamahal mo at sa sobrang takot mo na mawala siya sa'yo, lahat ibubuhos mo, isang bagsakan. And then, minsan, dahil doon, napapahamak ka, no? Nahihirapan ka, nasasaktan ka, nasusugatan ka. At kalimitan kasi kapag nakipagrelasyon ka, ang taas ng level of expectations. Para hindi ka masaktan. Yung sinabi ko nung live ko na kapag nakipagrelasyon ka, so umpisahan mo muna sa 3 buwan. Kapag masaya kayo sa loob ng 3 buwan, i-renew mo ng another 3 months. Kasi that is just setting your expectations short. 'Di ba? 3 months lang kasi, 'di ba? So kung alam mo na yung ugali ng tao ganito, and then nagkakaroon ka ng mindset na hey, hindi ko na pwedeng ituloy ito dahil hindi maganda yung strategy niya, hindi maganda ugali niya, no? Alam mo kasi lahat ng maganda nakikita mo sa dating pa lang na level. And then lahat ng pag-aaruga at matatamis, no, na sitwasyon nasa first 3 months. And then right after 3 months, doon mo na mararamdaman at unti-unti mong makikita at mararamdaman kung ano siya talaga. Lalo na, no, kung mag-decide kang makipag-live-in sa kanya. Yun, dun mo talaga malalaman kung ano yung buong pagkatao niya when you stay together under one roof. Kasi, maraming gwapo Ito, gwapo at maganda na hindi marunong maglinis ng bahay. Hindi marunong magluto. Hindi rin marunong magkumita ng sarili nilang pera. So if you are the type of person na workaholic ka, and then you save a lot of money for yourself, you work for it para hindi ka maging pabigat sa pamilya mo, and then here comes this person na magiging dahilan ng pagkasira mo, pagkaubos ng pinundar mo, at this person will cause a lot of troubles between you and your family. Mag-isip ka. Kasi you have met this person for few months or probably a year or 2, and then ang dami mo nang pinagdaan ng hindi maganda. So, pag-isipan mo, di ba? Sino ba pipiliin mo? Yung pamilya mo na kasama mo simula sa nasa baba ka hanggang sa taas, o itong taong natagpuan mo, nakilala mo lang sa kalagitnaan? If that person really deserves your love, gagawa siya ng effort na kahit hindi man niya kayang pantayan yung kinikita mo, yung effort mo, at least he or she tried their best. Hindi yung nakikita mo nakahilata lang, naghihintay lang kung aabutan ng pera, and then kapag inabot, and then magrereklamo pa na short, kulang, di ba? And then you hear a lot of things from that person, hindi na maganda. So ngayon, kung meron kang ganyan, and then gusto mo na siya pa din yung makasama mo, ipa-realign mo yung vibrations niya. And that is the realignment ritual na pwede talagang bumait ang isang tao kapag pinaritual mo. Yung taong mabisyo kapag pinaritual mo, mangyayari din yon, magbabago din po yon. Okay? So, pag-isip-isipan nyo dahil kung gusto nyo siyang makasama hanggang sa huli at ayaw nyo lang yung bisyo niya, then yung bisyo niya ang iparitual mo. No? Ganun lang kasimple yon. Let's proceed with the English episode, that is the male and female vibration. I do hope that you also support my YouTube channel as well as my Facebook. And then please do follow, like, and share. And thank you for your support. Check nyo yung event schedule ko sa bio. At dun ako nagpo-post kung kailan ako magla-live. Thank you!